akong writer kung saan sinusulat ko po ang mga wasyon sa papel at sa damit bilang panangga o bilang proteksyon po sa amin. Nasaksihan ko po ang kapangyarihan na hindi po talaga tinatablan ng bala o sandata ng isang tao. Ngunit, hindi po kapangyarihan ang hangad ko sa aking buhay, kundi po ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay dahil sa kanya po natagpuan ang tunay na kaligtasan at ako po ay kanyang pinalaya. Napakadilim ng aking tinahak, mga kahangalan ko'y di mawari, naging matigas ang aking puso. Puro pasakit at pag-aalala ang aking naibigay sa mga mahal ko sa buhay, at nawawala na ng pag-asa na hinihintay na mawala na sa mundo. Isang tapat na likod ng dakilang Diyos ang dinamit. Ipinakilala at ipinaalam ang Diyos ay tapat at mabuti. Simula nang isinubo at nagipag-isahan, nagpalinis ako sa ating dakilang Diyos. Ay unti-unting nagliwanag ang aking buhay. Unti-unting inahon sa aking pagkakulong. Pinaranas ng pagmamahal sa aking puso at ininamo sa kanyang banal na ministeryo. Bulong ng aking puso, gamitin mo ako at pagaling mo ang buhay ko. Narito ako upang ibalik sa kanya ang lahat ng kapriyan at pagsamba sa pasasalamat dahil ako'y binago niya. Hindi siya active. Pero pag umabot sa 40 years old ang edad ko, doon ko raw maramdaman dahil yung time na yun, 36 years old pa lamang ko. At nagkaroon din ako ng diabetes. At dumating sa punto na mamaga ang kamay ko at ako. Hindi ako makalakad. Kaya nag-early retire ako sa trabaho ko sa farm. Mula nang pinagkatiwala ko sa Diyos ang buhay ko. Sa loob ng 19 years, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Sa kanyang habag at biyaya, eto ako ngayon, buhay at malakas. Purihin ng Diyos sa himala na ginawa niya sa aking buhay. Ngayon at kailanman.
Anumang sitwasyon ng ating buhay, anumang kapagsubukan ng ating maranasan, huwag po tayong tumigil. Patuloy po tayo upang makamtan